Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tatlong araw na si Eunice sa mansyon ng mga Sylvester at wala pa ring lead kung nasaan ang pinahanap niyang ina. Nasaan kaya ito? Kahit ganun ang ginawa sa kanya ng kanyang ina, bagamat nag-aalala pa rin naman siya dito, ni hindi na rin siya makatulog ng sapat at makakain ng maayos sa kakaisip sa kanyang ina. Sana man lang magpakita ang kanyang ina. Hindi naman siya galit dito. Tumingin siya sa bintana at bumuntong hininga. Bakit ang malas niya? Unang-una namatay ang kanyang ama na ang buong akala niya iyon ang una at huling pinakamabigat na pagdadaanan niya. At ngayon ang nangyari sa pagitan nila ni Jackson. Pero alam niyang wala itong ginawa sa kanya. Pero ang ikinagulat niya ay ang tingin niya kay Ramon. Aaminin na niya sa pamilya ni Jackson na walang ginawang masama sa kanya ang binata at para hindi sila makasal ng lalaki. Simula ng pagtira niya sa mansyon ni Anino ni Jackson ay hindi niya pa nakikita. Mas mabuti na rin iyon para makaiwas siya kay Jackson. Habang pansamantala siyang naninirahan sa mansyon, mga katok sa pintuan nagbalik sa realidad sa malalim na kanyang iniisip. Ma'am Eunice? Tinatawag ka na po sa hapag, sabi ng katulong mula sa labas. Tumindig siya at dali-daling binuksan ang pintuan. Sige po, susunod na po ako. Salamat, sabi niya at marahang isinara ulit ang pintuan. At saka muling pumasok sa kanyang silid. Magpapalit lang siya ng damit. Hinubad na niya ang kanyang suot na short at spaghetti strap at naghanap ng isusuot sa closet. Kailangan niya magsuot ng presentable. Akmang isusuot niya ang napiling bestida nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at pagsara niyon. Nagtaka siya kung bakit pumasok ito nang hindi kumakatok. Nakatalikod pa naman siya and she was naked, pero nakasuot naman siya ng underwear. Sandali lang, susunod na talaga ako, sabi niya bagamat nakaupo sa kama at nakatalikod, kaya hindi na muna niya ito nilingon pa. Inaasahan mo bang darating ako? Napatili siya nang marinig ang boses na iyon ni Jackson. Hindi siya magkamayaw sa pagtakip sa kanyang hubad na katawan. Anong ginagawa mo dito? Labas! You perverted molester! Ano ba talaga ang gusto mo? Utang na loob tantanan mo na ako, sabi niya na pulang-pula ang mukha niya sa sobrang inis at kahihiyan dahil nasisilip nito ang kahubadan niya. Salubong ang kilay nito. Lumapit ito sa kanya kaya naman napaatras siya hanggang sa na-corner ulit siya nito. Alam mo ba talaga ang sinasabi mo? A molester ay isang taong gumagawa ng isang bagay dahil may malaswang intensyon. Sino ba naman ang magnanais na magkaroon ng malaswang intensyon sa isang taong kasimpangit mo? Hindi mo naman ako type, hindi ba? Sabi niya nang may sarcastic sa boses nito. What? Ako pangit? Ang kapal din ng mukha niya para sabihin yun sa kanya. How could you say something like that? Tiningnan siya nito na para bang inaaral ang kanyang mukha. Nailang siya sa mga titig nito. Of all people, to get mixed with you, you get mixed up with the most dangerous one, sabi nito at bigla siyang hinawakan sa magkabilang braso. The next thing, she knew she was already lying on the bed on top of him. Hindi siya makagalaw dahil sa bigat nito. She couldn't utter a single word to say. Tumindig ang kanyang balahibo nang
Pinagala nito ang hintuturo sa kanyang braso. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagdating mo dito. Sabi nito na halos nakadikit na ang dalawang kilay nito. Kung lalaki lang siya, malamang sinakal na siya nito o kaya naman binugbog na siya nito. Bakit? Kasalanan ko ba? Isa rin akong biktima. Pero alam kong ikaw ay siya. Naiiyak na wika niya rito. Gulong-gulo na kasi siya. Hindi na niya maintindihan pa ang nangyayari. Isa lang naman kasi ang gusto niyang malaman kung si Ramon ba talaga ito. Tila ang tigring mukha nito ay lumambot. You cry, baby? Sabi nito na iniiwas ang mga mata sa kanya. At sino ba ang may kasalanan? Sabi niya sa kabila ng hikbi niya. Hindi na nito natuloy ang anumang sasabihin nito nang may kumatok sa kanyang silid. Pagkatapos niyon ay bumukas iyon at iniluwa niyon ang mama nito at ang lola nito. Gulat ang rumhistro sa mukha nito. Ganoon naman ang naabutan nilang sitwasyon nila. Sobrang nakakahiya na. Mabuti pala muna na lang sana siya ng lupa. Tanghaling tapat, hindi malang ba kayo makapaghintay? Sabi na matanda at halata na pinipigilan ang matawa. Mama, sabi na lang ng ina ni Jackson. Malinaw na malinaw pa sa 50-50 vision ko. Anak mo na ang nagpupunta dito sa silid ni Eunice. Gusto na naman atang halayin. Idi kinain din niya ang sinabi niya. Pulang-pula na talaga ang kanyang pisngi sa mga narinig niya. Marahang bumangon si Jackson. Kinuha nito ang kumot at itinakip sa kanya. Nagkakamali po kayo ng iniisip, Lola. Wala po kaming ginagawa at hindi ko po ito ginusto. I'll explain everything. Sabi niya kasabay ng pagtayo. Hindi ibig sabihin na walang tumitingin ay walang nangyayari. Why so defensive? What? Ano ang sinasabi ni Jackson? Bueno, mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Hindi ka na bata, apo. Be responsible. Sabi naman ng abuela nito. Ngumisi naman si Jackson. Pinakatitigan niya ng maigi ang binata. She's admitted that he's gorgeous. A drop dead gorgeous. Napag-alaman niya na Phil-am ang lahi nito. Pero hindi iyon ang oras para purihin ito. Okay, fine. Pakakasalan ko siya. Pero, wag niyong aasahan na magiging loyal ako at magiging matinong asawa sa kanya. Sabi nito at tiningnan siya. Maniwala ka. Pagsisisihan mo ito. Pagkasabi niyo, naglakad ito paalis. Tinawag ito na matanda pero tuluyang nilisan nito ang kanyang silid. Marahang katok ang ginawa ni Eunice sa silid na matanda. Kailangan niya itong makausap tungkol sa kasal. Ayaw din naman niya iyong mangyari. Si Lula Maria. Sabi niya kaagad sa katulong na malamang nasa mid-30s na. Papasukin mo siya at iwan mo na kami. Salungat kaagad na matanda. Namangha siya sa matanda dahil malakas pa ang pandinig nito. Maupo ka, iha. Alam kong importante ang sasabihin mo. Kung tungkol sa kasundo ang kasal, hindi na magbabago ang isip ko. Hindi na siya nagulat sa sinabing iyon na matanda. Inaasahan na niya iyon. Iyon nga ang pakay niya, ang makaalis na din na mansyon at makauwi sa bahay nila. At malamang nagtatago ang mama niya sa loob ng bahay nila. Naupo siya sa couch habang ang matanda naman ay hinilot-hilot ang binti nito na nakapatong sa ibabaw ng kama. Na malamang hinihilot kanina ng katulong. Lola Maria, I'm sorry. Paalisin mo na ako rito. No, my decision is final and no more buts. Lola, I don't want to marry a man who once treated my life.
At lalong-lalo nang hindi ko mahal. Niwala nga po akong naging nobyo. Tapos po ngayon magpapakasal ako. Umiiling-iling na wika niya. Then you will have one instant husband, Iha. And do you think I believe you? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Kilalang kilala ko ang apo ko. Harmless ang apo ko. Sinasabi niyo po ba na sinungaling ako? Hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi magagawa ng apo ko na ang manghalay. Ang magprotekta pa ng babae at makipagbuno. Maniniwala pa ako. Marahil iba ang pagkakaintindi mo sa pangyayari. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko that time, sa tingin po ninyo anong iisipin ninyo? Napabuntong hininga naman ang matanda. Of course, ang magpakasal na lang. Mukhang bagay naman kayo ng apo ko. Walang kagatol-gatol na sabi nito. Lola Maria, you're impossible. Tiningnan siya nito. Yes, I am. Kung noong kabataan namin, gustong-gusto na naming makasal ng maaga. Natatawa na wika nito na para bang may naalala ito. Habang pilit nitong inaabot ang binti at kanda reklamo kapag nangangalay ang likod nito sa pag-abot. Hindi na siya nakatiis at tumayo siya at marahang lumapit dito at umupo sa paanan ng kama. Itinayo na niya ang mga binti nito at ipinatong iyon sa kanya mga hita. Nagulat man ito pero hindi na ito nagreklamo. Sinimulan na niya itong hilutin. Kanino mo natutunan yan, Iha? Magaling ka pala. Puri nito. Ngumiti siya dito habang marahang hinihilot ang binti nito. Pababa sa paa nito. Kahit matanda na ito, makinis at malambot pa rin ang balat nito. Sa mama ko po, madalas ko po siyang hilutin kapag inuutusan ako. Naalala naman niya ang kanyang ina. Kahit pa sobrang sungit nito sa kanya at parang hindi anak ang turing nito sa kanya, mahal na mahal pa rin niya ito. Biglang nakaramdam siya ng lungkot. Kaya nga gusto kita. To be honest, the first time I saw you with my apo, you look so innocent and sincere. I don't even care kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. Basta ang masasabi ko lang, magaan ang loob ko sa'yo. Tungkol naman po ba sa kasalian? Hindi po talaga ako makakapayag. See? You're not even the desperate one. Para lang pumayag kang pakasalan ang apo ko. Yes, and please, kalimutan na lang po natin ang lahat ng ito. Gusto ko na pong makauwi sa amin. Ngumisi naman ang matanda. Well, kung may uuwian ka pa, Iha, bueno, makakaalis ka na. At huwag mo na lang kakalimutang bumalik dito. Kung wala ka nang mapupuntahan, okay? Sabi nito na mukhang kampante pa rin sa sinasabi. Di ba iyon naman talaga ang gusto niya? Ang makaalis na sa mansyon? Pero bakit parang problema yata ang kakaharapin niya pag uwi niya? Ano ang ibig ipakihulugan ni Lola Maria? Pagbaba ni Eunice sa taxi sa tapat ng kanilang bahay, ay kaagad niyang napansin ang isang guard sa may shed. Paano nagkaroon ng guard sa labas ng gate ng kanilang bahay? Ni minsan hindi ginusto ng mama niya na kumuha ng kasambahay, lalo na ng isang gwardya. Sa kuripot na iyon ng kanyang ina, talagang napaka-imposible. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Siya na tagalaba, tagahugas, tagaluto. Basta lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa niyon, tuwing wala siyang pasok sa school. Habang ang kanyang ina naman ay lagi itong nasa shop.
Hindi kaya ginamit nito ang pera na nakuha niya kay Ramon? Nilapitan niya ang gate at akmang bubuksan ito. Na magsalita naman ang gwardya, na marahil nasa edad 30 ito. Teka lang, miss. Bawal kang pumasok dyan. Po? Papaanong bawal? Ibahay namin po ito. Teka lang po. Nasa loob po ba ang mama ko? I need to talk to her. Alam ko na ang galawang ganyang, miss. Wala na nakatira dyan. And that is a bank property already. Akala mo ha? Hindi ako marunong mag-Ingles? Sabi nito na tumawa pa ng malakas. Nagdikit naman ang kilay niya sa sinabi nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Maaaring nagkamali lang siya ng narinig. Maganda ka nga, kaso bingi ka naman. Ang sabi ko, for bank's property na yan. Kumbaga sinangla ng may-ari yan o anuman, gets mo na? Sabi nito na pinasadahan siya mula ulo hanggang paa. Naasiwa at nandidiri siya sa mga tingin nito. No! Hindi yan totoo. Hindi magagawa ng mama ko yan. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Sana nga hindi totoo ang sinabi ng guard. Napaka-imposible naman, miss, na hindi mo alam yan. Mama mo ang nagsangla tapos hindi mo alam? Saan-saan ka ba nagpupunta? Irresponsabling anak. Nainis siya sa sinabi nito. Ganun pa man, pinanatili niyang maging kalmado. Hindi makakabuti kung makikipag-argumento siya rito. Ano pa nga ba ang magagawa niya, hindi ba? Mukha naman itong nagsasabi ng totoo. Walang salitang nilisan niya ang bahay nila at nagsimulang maglakad papalayo. Papaano na siya? Niwala siya mga gamit at sapat na pera para mangupahan. Kahit sana yung mga importanteng bagay na nasa bahay nila, sana naman kinuha ng mama niya. Hindi kaya matagal ng plano ng kanyang ina ang lahat? Ang pagkakabenta sa kanya kay Ramon at ngayon ang pagsangla ng bahay nila. Umastamang sabihin na baka wala ng balak pang tubusin iyon ng kanyang ina. May isa pa siyang naalala, yung shop nila. Imposible na pati yun ay ibinenta ng kanyang ina. Pinara kaagad niya ang taksing napadaan at nagpahatid siya sa shop nila. 10 minuto lang at nandoon na siya. Hindi pa man siya nakakababa. Nakita na niya kaagad ang shop nila na sarado at wala na din ang karatulang Prado Japan surplus. Ma, bakit? Wala na siyang nagawa kung hindi ang bumaba ng sasakyan at magbayad sa taxi driver. Saan ako pupulutin ngayon? Nahihiya naman siyang pumirmi sa bahay ng mga kakilala niya. Wala din ang kanyang cellphone. Kakagraduate lamang niya at wala pa siyang trabaho. Kahit sana yung mga documents niya makuha niya sa bahay nila. But who knows? Baka nakuha na ng mama niya. Gusto niyang tingnan pero paano? Nakasangla pa lang naman yung bahay. Ni wala pang 1 buwan. Baka marahil madaming pa silang gamit sa loob. Huminga siya ng malalim para pigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan niya na tila babagsak na siya. Ano nangyayari sa kanya? Kung wala siyang bahay na matutuluyan. Bakit nangyayari sa kanya ang ganon? Masyadong kahaman ang mama niya sa pera na pati siya ay dinamay nito. Naalala niya ang sinabi ni Lola Maria. Pero kung babalik siya doon, alam niyang may kapalit iyon. Alam na ba na matanda ang nangyari sa kanya ngayon? Magagabi na din. Umupo na muna siya sa waiting shade nang kalapit sa shop nila.
Naisip niya ang hirap pala ng walang matitirhan. Nagbalak na siya dati noon na umalis sa puder ng mama niya dahil sa isang beses na panghaharas sa kanya ng boyfriend nito. Naalala na naman niya ang pangyayaring iyon. One time, natutulog siya sa isang couch. Natulugan niya ang panunood at pagbabasa ng libro. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang dibdib. At hindi nga siya nagkamali. Ang boyfriend ng mama niya ang nabungaran niya. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niyang takot na takot. Tumayo siya at lumayo dito. Hawak ang unan at itinakip sa kanyang dibdib. "Wala lang. Umupo lang ako sa tabi mo." "Sinungaling ka! Mama! Tulong!" Sigaw niya. Narinig niya ang mga yabag ng mama niya pababa ng hagdanan. "Ano nangyayari dito? Ang lakas ng sigaw mo. Nakakahiya kay Dexter." Lumapit siya sa kanyang ina. "May ginawang kakaiba sa akin ang boyfriend mo, mama." "Anong pinagsasabi mo?" "Marisa, alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ko magagawa sa anak mo yan." Tiningnan siya na masama ng kanyang ina. "Ikaw babae, ikaw na malandi ka. Inaakit mo na naman sa Dexter." Sigaw sa kanya ng kanyang ina. Obviously, ganun naman ang sasabihin ng kanyang ina. Siya na naman ang mali. Hindi tuloy niya malaman kung bakit lahat ng mga nakarelasyon ng kanyang ina nakaranas siya ng mga pagnanasang tingin at sa pagkakataong ito, iba sa Dexter. "I did not. Hindi naman kayo naniniwala sa akin." "Yes. Sino nagsabi sa iyong tumambay dito sa sala? Dahil alam mong darating siya at para lantaran mong akitin?" Nagulat siya sa sinabi ng kanyang ina. Parang patalimdim na tumatarak sa kanyang katawan ang mga katagang iyon ng kanyang ina. Anak siya nito. Sariling dugo at laman. Pero mas kinakampihan pa nito ang lalaking ito. Halos hindi siya makapaniwala. Habang si Dexter naman ay napangisi sa nasaksihang away na mag-ina. Sa hindi mapigil na bugso ng damdamin, bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi din naman naniniwala sa kanyang ina. Kaya walang lingon-likod niya itong iniwan. Dumiretso sa kanyang silid at tinungo ang bathroom at inilak iyon. Minsan natutulog siya sa banyo dahil pakiramdam niya ay ligtas siya doon. Doon siya natutulog kapag may boyfriend ang mama niya. Medyo naging uncomfortable siya. Dahil may nagtatangkang pumasok sa loob ng kanyang silid noon at isa iyon sa boyfriend na kanyang mama. Kapag naaalala niya ang mga pangyayaring iyon, hindi niya mapigilang umiyak. Ilang beses na ba siyang ipinahamak ng kanyang ina? Kinasusuklaman siya ng kanyang ina. Sinabi nito noon na siya ang pinakamasamang nangyari sa buhay nito. Meron siyang halos perpektong katawan. Kahit hindi siya magsuot ng sexing damit, kapansin-pansin pa din ang kanyang makurbang katawan at may kalakihan na hinaharap. Which is, yun ang kanyang pinakaayaw. Ayaw niya sa kanyang katawan. Madalas din siyang isala sa school nila sa mga pageant. Pero lahat ng iyon ay tinatanggihan niya. Pero marami ang bumoboto sa kanya at wala na siyang nagawa. May mga kandidato din na nag-aalok sa kanya na bigyan ng trabaho pagkatapos niya sa kolehiyo. Pero hindi siya tanga para paniwalaan na magandang trabaho ang ibibigay ng mga ito. Dahil alam na niya ang mga galawan ng politiko. Ang pagsusuot ng bikini sa harap ng maraming tao ay hindi siya komportable.
Gusto niyang tusukin ang mga malisyosong mata na iyon. Binubuli siya pero sanay na siya. Ang pang-aapi at paghanga ay magkaiba. Oo, hinahangaan siya. Buti na lang may mga kaibigan siyang kagaya ni Lexi, ang matalik niyang kaibigan. Ang nag-iisang kaibigan niyang overprotective. Nasa Amerika na ito ngayon. Pagkatapos ng graduation nila, tuluyan na silang nagkahiwalay. Minsan na lang din silang nagkakamustahan. Si Lexi ang pinaka-close niya sa lahat ng kaibigan niya. Ang hindi na i-insecure sa kanya. Kumpara sa iba niya mga kaibigan. Alam niyang kaibigan lang siya ng mga ito dahil sa kanyang kasikatan. Nakaramdam siya ng pag-asa. Alam niyang hindi siya ligtas sa labas. Pero may isang tao na pangit ang tingin sa kanya. And that was Jackson. Ang nagpapanggap sa dalawang katauhan. Mas mabuti na yung nakalayo siya dito. Niyakap niya ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa bakal na sumusuporta sa kanyang katawan. Napamulat siya ng parang may mga matang nakatitig sa kanya. At nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang pares na itim na sapatos na tumambad sa kanyang harapan. "Do you think you could easily run away from me?" Sabi ng baritonong boses ng lalaki. His voice was familiar. Nakaramdam siya ng takot na alam niya kung sino ito. Nag-angat siya ng tingin. To her surprise, nakita niya ang dalawang amber na mga mata na kailanman hinding-hindi niya makakalimutan. "Ramon?"